Hello, good morning. Sa tagal kong din nakapag-upload dito sa page ko, Diyos ko, na-miss ko makapag-chikahan sa inyo. Na-miss ko din palang i-share sa inyo yung mga daily struggle ko dito sa trabaho. At bago pa tayo magkaiyakan sa mga kwento ng buhay natin, samahan niyo muna akong pumasok ngayong umaga. Pagkarating ko dito sa may floor ko, Diyos ko, ito agad ang bumungad sa akin. Ano na to? Bakit may pagkadami-daming tissue dito? Ano na ba ito mga housekeeper na ito? Pero goods lang kasi gusto naman namin yan kasi hindi na kami mahihirapang kumuha sa umaga. Pero sa susunod, tubig naman ang iakyat nila, no? Magpapalit lang muna ako ng damit tapos tatagay na. Ay, charot lang. Huwag yun, bad yun. Umagang-umaga tagay na naman agad. Siyempre, magpapalit muna tayo ng damit. Oops! Kung sabihin sasama ka pa. Pagkatapos ng mga ritual natin sa buhay, ayan, pinag-aayos ko na at pinag-iimis ko na yung aking mga kailangang imisin, Diyos ko. Di pa nagsisimula ang araw ko, pagod na agad ako. Char. Siguro kaya nilagay ng mga housekeeper yung mga tissue na yun kasi nga sobrang dami siguro nang na-order nila kaya pinag-aakyat na nila dito sa mga floor ng bawat isang chigon or regular worker. Siyempre, no choice tayo kundi ayusin yan. Pero bago tayo magsimula, magpaypay muna tayo kasi pagka-init-init talaga, pagka-banas-banas, summer na po kasi dito ngayon sa South Korea, kaya Diyos ko pagka-init-init talaga. After kong magpaypay kasi ang init-init, nilabas ko na din yung mga cart ko. Tapos, ayusin ko na yung mga tissue nga na yan. I-arrange ko lang pala yan dun sa may taas para accessible, tsaka mabilis lang din makukuha. Alam nyo ba na minsan si Spider-Man ako, si Wonder Woman, si Superman, Diyos ko sa dami ng trabaho ko dito. Ano ba, ngayong araw, ang aga kong pumasok, wala pang alas 8 nandito na ako. Wala ka, bus beater lagi to. Kaya kapag maaga akong pumapasok, feeling ko nilalagnat ako. Kung pala ako pumunta kay ate para magkape, inaayos ko na pala yung cart ko para mamaya pag mag-i-start na at after ng meeting, magtatrabaho na lang ako. Tapos, syempre, yung medyas ko, baka kalimutan ko pa yun, mamamaho yung pa ako. Tapos, ayan, pupunta na ako kay ate kasi magkakape na kami, doon siya sa 11th floor. Tingnan nyo naman yung mukha ko, wala pang 8:30, grabe na ang pawis. Ready ka ng ilitsyon yan. After naming magkape na hindi ko na videohan, nag-meeting lang kami, tapos nag-away-away ng kaunti sa meeting, tapos umakyat na kami. Oo, umakyat. Nag-away-away, hindi pala nag-away-away, nag-discuss lang. Yung new product ngayon sa mga VIP, yung espresso coffee. New product means new work. Syempre, bagong trabaho. And target lock, ayan, may isa na akong lilinisan, VIP yan, tapos yon back, or yung mga hindi lalabas ngayong araw kasi mag-i-stay pa sila ng one night. After ko mag-gloves, tapos i-ready yung maliit kong cart, syempre, kakatok na ako ng 3 times, tapos magbe-bell ka dapat. Kasi yung VIP room is malaki, so minsan hindi nila naririnig yung katok, kaya kailangan dapat magre-ring ka din or magbe-bell ka ng mga twice. Para safe, kasi baka meron pa talagang customer sa may loob, magko-complain yun. So after mo talagang ma-check na walang customer, kahit na may makeup room na nakalagay dito sa may pintuan, syempre magdo-double check pa rin, tapos pwede ka nang pumasok. So after ko siyang malinisan, yung CR, tinanggal ko lahat ng basura, nagpapalit din sila ng mga beddings, niro-roller ko siya para sa mga buhok-buhok na naiiwan, pinaltan ko lahat ng towels, and good to go na. Tapos tignan nyo naman talaga ang pawis ni bakla. Wala pa yan, 1 kwarto pa lang nililinis ko niyan, pero yung pawis ko pang 10 kwarto na. Yan po kainit ngayon dito sa South Korea, sinasabi ko sa inyo, iba ang init kaysa sa Pilipinas. Tignan nyo, nagmamantika na ako, kitang-kita mo talaga yung mantika. Isang bote na ako nito na 45 pesos yung binibenta ng ate ko. Yung sobrang init niya talaga kasi iba sa pakiramdam mo, nakakainis. Ang sarap magtagay, char. After ko malinis yung VIP, yung isa din palang VIP, lumapit sa akin yung mag-asawa, nang hingi lang sila ng towel, tubig, tapos hindi na daw sila magpapalinis. Tapos dito pala, sa pinaglalagyan ng mga cart ko, yung mini office ko, Diyos ko, sobra talaga ang init. Wala pa akong electric fan. Tagaktak talaga ang pawis ko, ayo. At habang nag-iintay ako ng mga room na lalabas, or yung mga customer na lalabas, so upo lang ako dyan habang nagpapaypay. So ko sanang pumunta dun sa 11th floor kay ate para makipagchismisan, kaso nga lang napagod na ako kasi mainit. Biglas lang ako nung ng karton para ipampay ko kasi Diyos ko mainit talaga. Huy, 10:33 na. Baka may bala kayong lumabas. Diyos ko Mariosep. Kanina pa ako nag-aantay dito. 1 oras na. Inaantok na lang ako. Sana pala natulog muna ako ng 1 oras at masakit ang ulo ko kasi nga kagabi hindi ako masyadong nakatulog. Siguro mga mag-11 na ako nung makapag-start ako maglinis. Diyos ko, sobrang late na talaga nilang lumabas. Hindi naman umuulan. Ewan ko ba't sila late lumabas ngayon. Tapos 11:40, ayan, kumain na kami ni na ate tsaka ni ate Marisa. And for today's menu is, ayan, beef na matigas sa mutikan matanggal yung ngipin ko na merong kenip at saka toge. Basta toge yan. Tapos talong na hindi ko alam na pagkakunat-kunat, hindi ko alam ba't ko kinain. Tapos ito lang yung masarap sa lahat. Lasang paksiw na lasang sinabaw. Awan, basta yun ang aking description. Tapos itong soup na medyo maanghang na nakain ko yung sili.
Tapos ang mapagpanggap na brown rice. O syempre, kain-kain si bakla. Ayan, enjoy na enjoy ko ang pagkain kahit gulay yan. Pero tingnan nyo naman, ay, pangit lasa pala kaya niluwa ko. Parang yun Ken-ip yata sa English is yung Pirilla leaves ba yun? Basta yun. And after namin mag-lunch, nandito na ako sa elevator. Tapos sa elevator kasi mayroong aircon. Yes, sarap dito na lang matulog. Pag bagong kain ka pa naman, tsaka busog ka. Diyos ko, ayan, ang sarap matulog. Talagang parang hinihim ka, matulog ka na, matulog ka na. Pero kailangan mo magtrabaho. Kasi magastos ka, tsaka matakaw ka. Kaya kailangan mo maghanap buhay. Kaya kahit papikit na yung mata ko, laban lang inday, kaya mo yan. And after sa pakikipaglaban sa aking inner self, ayan, maglilinis na uli ako ng last ko na BIP. Kasi madami nga ako ngayong BIP 3. Tapos ito lang naman ang bumungad sa akin. Pagka dami-daming basura, pagkakalat-kalat, Diyos ko Mariosep, hindi ko alam kung saan ako talaga magsisimula. Kanina nahilo talaga ako. Parang ang sarap na lang talagang magtagay ngayon. Buto na lang dito sa pinakang room, hindi masyadong magulo. Sakto lang, mga 70%. After kong mainis, may stress, lahat na ayan. Syempre, nilinisan ko pa rin kasi naka-reserve na daw yan. Kailangan mga launa matapos ko na yan kasi may papasok ng customer. Pero dahil matigas ang ulo ko, hindi ko yan tinapos ng mabilisan kasi nga, alam mo naman, rereglahin na ako kaya mainit ang ulo ko. Siguro yung mga nakapag-try na magtrabaho sa hotel o housekeeping, alam nila yung struggle talaga pag yung mga basura sobrang dami, hindi mo alam kung saan mo uumpisang linisin. Mga 12:20 na pala nito ng tanghali, tapos nakapagtanggal na din ako ng mga comforter kasi kukunin na yun ng mga housekeeper mamayang alauna. Para less na yung ibababa ko mamaya pagkatapos ng work, kailangan ilalagay ko na yan dun sa may labas. Style ko pala dito sa may VIP, sa VIP lang ha, inuuna ko pala muna yung mga beddings, tapos isusunod ko yung CR, tapos magchuchungsugin na ako or yung vacuum, tapos sunod ko na yung mga punas-punas. And tada, isang stress na naman. Happy birthday po pala sa customer. Hindi malinis, no? Hindi din madumi. Sakto lang na medyo may stress ng kaunti. Kasi hindi ko alam kung saan ko sisimulan talagang pulutin yung mga basura. Kaya ang ginawa ko na lang, kinuha ko yung maliit kong cart, dinala ko na sa loob ng room. Para hindi na kasi ako pabalik-balik kasi ang dami talaga niyang basura. Maldan to. Meron pa talagang mas madumi pa talaga, Diyos ko, hindi mo talaga maisip. Kapag pala may naiiwang mga gamit yung mga customer, kailangan ibabayan kasi binabalik yan. Tapos, as usual, tatanggalan ko ng mga comforter, tapos kukunin ko yung mga nakadesign na yan kasi puputukin ko lahat yan isa-isa. So, okay na pala tong letter na balloon kasi mas okay siyang putukin kaysa yung mismong balloon talaga. Tapos, meron yung mga accessory sa loob na maliliit na confetti. Ako'y barinong-barino talaga doon. Parang ayokong makita yun. At last, sa pakikipaglaban sa init at pagod, yes, tapos na po tayo. At last room na tong gagawin ko. It's siyang room, for couple lang yata to or for 2 person. After nito, pwede na akong ayos. Ayan, nakadalawang basura ako today. Yes, dalawang basura, dalawang plastic. Sobrang dami. And ibababa ko yan sa my lobby kasi doon talaga mismo yan tinatapon. Tapos kaya ako dala-dala yung cart kasi nga mabigat. Di carry ng Barbie kong braso. Char. Doon ko pala yung tinatapon yan, dyan. Kapag naman hindi siya masyadong mabigat, minsan pagka-out ko, tsaka ako tinatapon. Pero dahil nga mabigat ngayon, tapos dalawa, binaba ko na. And ang galing-galing ko dyan, feeling ko kasi nakaisang kamay lang ako. Tapos yung isa hawak ko yung cellphone ko, ayan yung lobby. Tapos, pupunta na ako sa 4th floor kasi doon ako kukuha ng mga gamit. And after, ayan, nakakuha na ako ng mga towers, ng mga comforter, tubig, at saka iba pang kailangan. Naakit na uli ako sa 19th floor kasi aayusin ko na yan. And after a day of work, ayan, makakapagpahinga na tayo. So, yun lang. Thank you for watching. Bye-bye!